history buffs, history lovers, welcome sa isang bagong episode ng History by Bike. Tayo ay papunta ngayon sa Bae, Laguna. At dito natin sisimulan ng bago nating episode for History by Bike. So huwag kalimutang mag-like, mag-share, and mag-subscribe sa aking YouTube channel. And this is History by Bike. Our new episode will be Old Bae, Laguna. Okay, so papunta na tayo mismo dun sa looban, sa bayan ng Bae. Pero bago tayo dumiretso dun, puntahan lang natin dito yung isang statue na makikita dito sa parang fort niya. Tingnan natin kung ano to. Ayan, so ayan, no? Merong pare na nagtuturo ng katisismo sa mga kabataan. Ang pangalan niya ay Rogate. So, well, base doon sa mga na-research ko nito lang, wala akong natatandaan na pare na Rogate. Pero andito yung statwa niya. Kung meron nyo walang statwa, paano lang. So mamaya tatalakayin pa natin yung parochial history ng Bae. So dadaanan natin yung lumang simbahan banda doon sa lumang bayan ng Bae. So bale, quick history lang tayo sa town ng Bae, Laguna. So itong mismong Bae, bago dumating dito yung mga Kastila, well, isa na siyang malaking settlement noon dito. At malapit siya sa Laguna Lake or Laguna de Bae. Actually yung pangalan ng lawa ng Laguna de Bae ay nanggaling yun dito sa pangalan ng bayan na to. Yung spelling nga niya ay B-A-Y, pero ang pronunciation dito sa Laguna ng bayan na to ay Bae. So medyo nabago na lang siya nung pagdating ng mga Kastila. Bae, Laguna de Bae, yun yata yung pronunciation ng mga Kastila. Tapos nung dumating yung mga Amerikano, mas alabang nabago. At mas kilala na siya ngayon bilang Laguna de Bay. Yun yung pronunciation na mas ginagamit na ngayon. Pero yun nga, so Bae, ito ay malaking pre-colonial settlement na noon dito sa Laguna. Ayan, papasok na tayo dun sa bayan. At maya maya makikita na natin yung lumang simbahan dito sa Bae.
eto na, papunta na tayo sa simbahan, lumang simbahan dito sa bayan ng Bae. Merong National Historical Marker dito eh. So basahin natin yung nakasulat doon. So balikan natin yung mga Kastila na nung unang pagpunta nila dito. So ang first contact dito ng mga Kastila sa lugar na to, sa Bae, ay yung expedition ni Juan de Salcedo, yung apo ni Miguel Lopez de Legazpi, yung conquistador na naging administrator ng Maynila. So siya yung unang nag-explore ng lugar dito sa Bae, yung Lakeshore Town. Okay, so pumunta dito sina Juan de Salcedo. Meron na siyang mga kasamang mga pari nun. Ang mission nila is i-convert yung mga natives na nakatira dito sa Bae. So basahin natin to, yung historical marker. So simbahan ng Bae, pinatayo ni Rep. P. Martin de Rada, paring Agustino. So Agustinians yung nagtatag ng church sa Aplayan noong 1571 sa ilalim ng patronato ni San Agustin. So si Saint Augustine of Hippo. Naging parokya noong Abril 30, 1578. Nilipat ang pangangasiwa sa mga paring Franciscano. So na-turn over yung administration niya sa mga Franciscans, at naging unang kura paroko si Reb. P. Domingo Martorell, 1737. Inilipat sa kasalukuyang kinatatayuan sa poblasyon, ito na yon, yung poblasyon, sa pamamahala ni Reb. P. Jeronimo Hervas at Reb. Pedro Moya, 1804. Nasira ang batong simbahan noong pananakop ng mga Hapon, 1944-1945. So casualty siya ng World War II. Muling ipinatayo ni Reb. P. Alejandro Vermorel, 1953. Nasasakupan ng Diocese ng San Pablo mula noong Abril 16, 1967. Main church. So well, hindi na siya yung original structure talaga na masasabi natin na nung panahon pa ng Espanyol, pero siya ay reconstructed na simbahan. So well, nandito siya, yun nga, sabi nila part to ng Diocese ng San Pablo. Ang Diocese ng San Pablo, actually malawak yan. Kahit yung simbahan dun sa Calamba, sakop niya yan. Marami siyang churches na sakop dito sa Laguna. Okay, so yung sunod natin na pupuntahan naman dito sa Bae ay yung statue ni Dr. Rizal na matatagpuan sa may Barangay Dila. So well, out of the ordinary na kadalasan makikita natin yung statue ni Dr. Rizal sa mga poblasyon ng mga bayan, pero siya dito wala siya dun sa mismong lumang bayan, pero nandun siya sa isang parang corner ng intersection dito sa Barangay Dila. Okay, ito, nalapitan na natin siya, yung statwa ni Dr. Jose Rizal. Yan. So ito yung Barangay Dila. Barangay Dila, Bae. So
Masonic logo, set square and compass, Freemasons. Yan, naka-indicate pa kung ano yung mga lodges. Malinaw Lodge ng San Pablo, Pinagsabitan Lodge ng Santa Cruz, Makiling Lodge ng Los Baños, Sierra Madre Lodge ng Paete, Alaminos Lodge ng Alaminos, Mabitak Lodge ng Mabitak. So well, yan, of course kilalang mason si Dr. Rosal. At meron pa representation ng Knights of Rizal, chapter of the Knights of Rizal. Ayan o, anak Kalang Bae Calamba City, General Pasiano Rizal. Oh, yung mayor pala namin ay isang Knights of Rizal. Kalanbanga chapter, Mount Makiling chapter, Seven Lakes chapter, General Sakay chapter, Tanaw Rizal chapter. Ito yung statue ni Dr. Rizal. Yun, so well, tapos na tayo doon sa mismong bayan ng Bae. At dito tayo banda sa may barangay ng San Antonio. Ito yung malapit talaga sa lawa, sa lakeshore ng Laguna de Bae. So Laguna Lake. So malamang yung unang settlement na nadatnan dito ni na Juan Salcedo is nandito yan malamang sa barangay na to, sa may San Antonio. Ito yung katabi ng lawa ng Laguna. So nung dumating yan sila dito, yung mga Espanyol ay established na yung presence ng mga natives dito sa lugar. So sinasabi nga, ito yung pinakamalaking settlement na natagpuan nila dito sa Laguna, na pinangalan nila ng La Provincia La Laguna. At well, sa kadahilanan na yun, 1571 nung dumating sila dito, mga 10 taon makatapos nung pagdating nila dito, ay naging kapitolyo na ng Laguna itong Bae. Capital siya ng Laguna hanggang sa taong 1688 nung nalipat na siya sa Pagsanhan. Okay, so papasok na tayo sa Los Baños Park. At well, itong bayan ng Los Baños, kung tutusin, kasama din siya noon sa sinasabi na nasasakupan ng Bae. So itong Los Baños, ang Kalawan, at ang San Pablo din, well, sinasabi rin na yan ay nasasakupan ng Bae noon. So ito yung Los Baños Park. Ito yung lakeside dito sa Los Baños. Yan. Yep. Okay, so ang settlement ng Bae, well, yun nga, pinuntahan siya ng mga Kastila ni Juan Salcedo after nung masakop nila yung Maynila. Na-establish na yung lugar ng administrative center ng mga Kastila sa Manila. So nagpunta na sila dito.
yung grandson ni Miguel Lopez de Legazpi, yung conquistador, grandson niya na si Juan de Salcedo. Sila yung nag-scout dito sa area. May mga kasama na siyang mga friars na nagko-convert sa mga natives. So kino-convert nila into Catholicism, Christianity. Pero medyo umatras pa tayo ng konti doon sa timeline na yon, kasi mga around 2013 sa barangay Puy-Puy sa Bae, banda doon na yun, merong natagpuan na burial jars, shards, tapos merong ding mga burial jars na nakita. So in-excavate ng isang private individual do sa lupa nila. Mga 8 to 10 feet yung ginawa nilang dig, and doon nila nahanap yung mga pre-colonial na burial jars. So papakita na lang din ako ng samples ng mga picture ng pottery na nakita dun sa lupa niya. So yun yung evidence ng earlier settlement ng Bae bago pa dumating yung mga Espanyol. At well, yun yung masasabi natin na meron na ngang mga nakatira dito sa tabi ng lawa or farther inland. Meron ng mga nakatira doon, meron nang nagpa-practice ng kanilang sariling burial customs. So dito lang natin tatapusin yung episode natin for History by Bike. And huwag kalimutan mag-like, mag-share, and mag-subscribe sa aking YouTube channel. And once again, this is History by Bike, and I am signing off from the Los Baños Lakeshore in Los Baños Park. Thank you.